May hapon day sir no, Sir Likin, ko day si Hagdon. Mga tanan naman si mabali lima ka question sir. So, ang first question ako sir is, what are your primary responsibilities during your shift? So, unsa jud sa security, unsa jud imong primary trabaho ngilahimo during sa imong shift? During sa shift na na pag-duty, monitor sa area, responsibility sa area, kailangan wala may makapasok na mga dautan. So tanan na moagi ng mga estudyante, monitor pod lalo na sa mga gamit nila baka makapasukan tayo ng hindi na inaasahang gamit. Salamat sir no. So, ang next question ako sir is number two, how do you handle unauthorized access or suspicious individual like kung naay mga unauthorized person na mosulod sa isa ka lugar tapos suspicious siya nga individual, unsa may ngilahimo ninyo sir? Kung naami suspicious na individual, ginamonitor namon na siya. Samot ako nung naisakyanan. Samot ako ng basig, may madala na mga bomba, bombing. Monitor ko pati sakyanan. Yun lang. Salamat. So, next question sir is number three, what will you do in case of emergencies as fire, medical issue, or security breach? Like, in case of emergency na may tabo sunog or naabay may mga medical accident dire or mga security breach nga na naka-access sa mga isa ka lugar, unsa may ngilahimo sa security sir? Unsa yung mga first ngilahimo yun? Kung may sunog, kung malaki na, tawag kami sa 911. So, gamay pa, makaya pa dire. Naman tadi para tingay sir tanan, kompleto man. Makatabang-tabang mo ng gwardiya dire. Yun lang. Salamat. So, number four is, how do you report incident or unusual activity during shift? So, example, sir, if lain na hitabo diri nga accident or mga unusual activity, unsa may ngilahimo nimo or asa mo ga-report ani nga incident? Nag-report mi ani sa mga head guard. So, ang head guard na po na mag-report dito sa Labaw. Kay kami, trabaho naman, tapos may labaw pa sa mga. So, you are dapat sa report ipasa sa Oo, pasag yapon sa nakataas sa mga. Para siya na dito mag-report sa taas. Yun lang. So, last question, sir, number five. How do you stay alert and focused during long or overnight shift? So, unsa nimo pag stay focused like kung overnight imong trabaho or long shift ka or graveyard imong trabaho? Yung overnight shift, monitor sa area, kailangan walang tulog-tulog. Kailangan alert good para dili masudlan sa mga dautan. Like kanang unsa nimo paka-focus lang ka or stay awake sir. Kanang taas man imong trabaho. Unsa yung lahat wala kanang kung pwede cellphone makagamit para dili katulugon. Kung pwede, kung naik kape, mas maayo kape. Yun lang. Sir, mara tong question sir no. Dagan kay salamat sir. Thank you kayo, thank you. So good afternoon Ma'am Atida. Mangutanan lang kog bali lima ka question ma'am. So ang first pangutana is, what are your primary responsibility during your shift? So unsa as a security guard, unsa ang imong primary responsibility sa imong trabaho? Una no, sa depende man gina sa post na to no. Pares ako post na ko is na ako sa guard house. Ako pirmi na ginatrabaho ginawa nagatubag ko telephone, then ginaot og in ako ang mga empleyado. Unsa ang mga staff, faculty, teacher mo na sila. Then second, unsa premises mo gud namo, vigilant jud mi ana. Maglibag unit team mi ana bakit then kami kinakuha ng mga VIP na mo gina silang i-assist sa mo team lang dili lahi mo na robing nalahi post mga task na mo so maron So na next question ma'am is number two, how do you handle unauthorized access or suspicious individual like kung naay mga unauthorized person nga mosulod sa isa ka lugar tapos suspicious siya, unsa yung lahimo ninyo? ano like kanang dili ka ano ang mga lihok like nga na Dili po ka na unauthorized person like ano yung mosulod like like sa mua pre karon holiday man gyud tanong nag-declare ang dabodok sa holiday need na mo letter gikan sa taas like sa VIP sa mga head program share mo na mo needed yes need na mo og approval nila kay as a security man god ginaunahan gyud na mo ang mga nila ang mga limando nila ba igor po mi nagsunod ora po na siya. Salamat. So next Sa isa pa need jud namo makig ano sa mo ang supervisor jud namo. So next question ma'am is, what
what will you do in case of emergency such as fire, medical issue, or security breach? Like example, kung magkasunog or nabay mga na-aksidente sa eskwelahan, as a security, unsay mong first nga lahi mo? As a security, let is sunog, no? Una mong buhaton is tawagon yun na muna mong supervisories. Then, kung ma-feel na mo na di na dyan siya kaya, dra mo tawag bombero. Kailangan need mo guna muna amo siyang i-inform before mo magtawag. Then, isa kung makayaw ko ano, hindi mo nagpalong ang plangka na. Padili na ko ng active na mga kuryente, onse ba di na siya mukalat gani. Active man ba yun yung fire ban? Yes, active na. Pero mo nag-check sa mga bureau fire. Yeah, next question, ma'am, is number 4. How do you report incidents or unusual activity during shift? Like, kung may tabo nga incident sa imong trabaho, kung sa imong ilahin mo, na kayo ma-actual na naitabo na incident doon. Buhatan og report then i-address na mo sa mga supervisories, then amo din na siyang imbestigahan gud kung sa dulo ana check-in sa ang subject mo na siya. So last question, ma'am, number 5. How do you stay alert and focused during long or overnight shift? Like kung long shift ka o graveyard ka nga trabaho, kailangan sa mo sarili para mas awake ka o dili ka batihan mo katulog. Kupresa mo sa guard, magsayang ka panggabi, kung feeling mo atugon ka, maglakaw-lakaw ka, magrubing ka, ana lang, magigpaniid ka, magbigilan kasi mong area, kaya namoy tendency ang kawatan manggod, bantayan rang yung gwardya, nagpatulog niya alas 2 ng gwardya, sundan yun ako na ana yun na siya, dapat still alert ka, alive ka pero nila. So maura to, ma'am, no? Salamat kasi mong Kapi, ay yung kapi, makatawag na kaon ng kaon, lakaw-lakaw yun ka. mo cellphone na. Dili ko siguro isa po na makatugon ka kay binabiram ko nimo kon sa mata na. Mao na siya isa. Matinunsi nimo maglakaw-lakaw ka, tuon mo imong area ka uban, tapos kaon nimo bali tulo matari makatulog ba. Ano mo nabuhat na mo skaran. Sige, ma'am, no? Salamat kay ma'am, no? Maulan ta mong 5 question, ma'am. Ma'am, salamat kayo sa ma'am o atida. Thank you. Concept. Nami 5 ka question sa master. What are your primary responsibilities during your shift? Sa gabi Bisag unsa nga adlaw sir? kung kuan sa depende kung sa post road kung sa diri sa assign ka sa parking ang responsibility nimo ang mga student nga motabok sa pedestrian tapos ag-assist sa mga BOT alang VIP o sa mga kuan visitors o diri sa entrance i-check ilang mga bag bago mo check mo greet una check tapos kung sa mga bawal sundon jud ay mga protocol sa double. Yeah. How do you handle unauthorized access or suspicious individual sir? Siya daw. Saan mo pagkuan sa mga suspicious sir ba? Saan mo pag-handle sa kanang bisag unsa suspicious ba kanang kaduda-duda ba? Kanang initiative tapos kuan nang balaan nimong tao nga kung naa sila dala i-turn over ang ilang firearms tapos kung lain ganyan tinanawan sa mo kuan na ka na alert na ka na tapos kuan mag-alert ka sa imong area kay wala man ta kabalo sa atong kalaban. What would you do in case of an emergency such as fire, medical issue or security breach? Kanang mga naisunog, kanang mga nakuyapan, kanang unsay buhaton ang una namang buhaton na makuyapan tawag ka sa kuan sa clinic para sila na mag-assist o na may kuan din sa kuan ko sa mga student nga sila mo assist tapos ang guard po mo assist gyapon pero sa clinic din na para ang taga clinic na mo kuan assist ay dili mo pwede mo kami mo kuan mo assist lang tapos kanang ingon namong sunog dito pag-ion sa fire exit tapos kaano ang katong fire extinguisher gamiton tapos kung kusog ko kung dako nang kayo sunog tawag ka sa 911 dugay mong abot na 911 naman ay post dia dako kayo mao to imong kuan initiative paggabi kay sample duha ma-assign diri magsige kag tawag sa bombero pag abot si bako ugdaw na mo na nga style mo na
magkuan ka, initiative na ka, kuan mo host dito, imong ikuan sa sunog para mapalong. Last question sir, how do you stay alert and focused during long or overnight shift kanang sa ano pag sa giunsa nimo pagkuan sir nga alerto gyapon ka bisan taas ang oras imong trabaho or overnight ka sa pagkatrabaho. Kuan ka na, mabuhaton nimo, mangapi ka para alert ka, tapos lakaw-lakaw ka sa mga area. Tapos alert ka, dili ka matulog. Tapos ang style mo na mangapi jud ka, alert, lakaw-lakaw ka sa area, jogging, diri ana para ignition ka. Kung sige kag lingkod, katugol ka ana. Sige sir, thank you sir. Katula. So, good afternoon, Ma'am Isla. Mag-conduct lang ko og interview, ma'am. So, mag-ask lang ko og balilima ka question about security, ma'am. So, ang first question ako, ma'am, is what are your primary responsibilities during your shift? So, as a security, what is your first or primary responsibility sa imong trabaho? As a security officer diri sa Davao Doctors College is ang day shift nako is ako may nagagunit ani ilahang mga sakop, mga subordinates. So first is kailangan ako sila i-monitor sa ilang mga designated na mga posts, especially sa mga about sa mga students regarding sa mga pedestrian po sa pagpatabok sa mga students na iwasan na itong mga accident. And then, pag-abot na po sa entrances, kailangan i-secure na itong ato ang mga students. Dili lang students, visitors na magsulod, na kailangan walay makasulod ng mga deadly weapon, unless kung naaman mga deadly weapon, kutsil, like baril, kailangan i-deposit gid na siya. About na po sa mga students, bawal magudiri sa mga bib. So, kailangan confiscate gid na siya. Kailangan po sa mga students is, before mag-enter, no ID, no entry. Ika nga sa security, dili sila makasulod pag walay mga ID. So, additional question, ma'am. Kaya mga confiscated na mga vape, ma'am, balik na sa tagiya. Dili po na siya mabalik sa mga tag-iya. Pag once si students masakpan na naay BIP, is kailangan mo rendered na sila og conserve kanang mag community service na sila. Like mag-community service na sila sa mga library, sa general services, sa mga accounting, dili po na sila pwede paligyohon. Kanang magkuan lang sila, mag-assist. Ano yung mga nila, do's and don'ts sa mga SPS, gina-transfer na siya sa SPS. So, ang next question ako, ma'am, is number 2. How do you handle unauthorized access or suspicious individual? Like, kung naay mga unauthorized person, like, diba, eskwelahan walay mga ID, tapos suspicious siya nga tao, unsa ang mga steps nga lahimo? So, pareha na yung mga questions is, gahapon is naman may intramurals. So, apan sa, daghan jud kay visitors, apan sa entering is, ako ang isa kasakop is, gi-orient na, tanan manulod sa entrances is kailangan i-screening dyan na nimo. Kung mayingon na siya asa kapadulong sir, asa kapadulong ma'am, kung mayingon na siya sa registrar, kailangan i-transfer na muna siya sa guardhouse na guard. So, nimo na, interrogate jud o interrogate. Then, kung mayingon na siya na, students ko ma'am, kailangan ang imong ID kumpleto. Pag naman ginatawag na validation sa ID, pag dili naka-validate, dili gina siya students. Ubay-ubay pud kagahapon ang mga outsider na manulod. So wala naman na siya napasulod kay mabalaan man namo na dili siya students. Like haircut, pag wala kay haircut is dili jud ka, avoid jud niya na. Wala gyud proper na mga ilahang mga authority na ilang musulod ba. So naay mo force gid na moingog alumni, especially alumni di pud niya magpasulod. Ginaiwasan gid namo ang kawat, no? Ginaiwasan naman ang kawat diri. So gina-avoid namo na sa mga outsider. So, next question, ma'am, number 3 is, what will you do in case of an emergency such as fire, medical issue, or security breach? Like, example, kung karoon man ng sunog or na may aksidente nga nasama na disgrasya diri sa lugar, unsa yang first gilahimon niyo as a security? First, pag-abot naman sa emergency situation, like fire, ang pinakauna gid namo is kung point man sa palayo lang kanang sunog na during na ay mga students is first is ipauna gyud namo mga students na pagawas sa mga evacuation center, and then second is kung naa may person na nakuan kailangan namon gud may mga Red Cross diri, so gina-assist lang namo na ang students.
no, i-assist kay naman mi Red Cross, and then kana sila ipang-designate na sila sa mga evacuation center. Kaya second, na ako'y rubing na ginatawag is mo na akong ginapa-rubing sa taas, kailangan mapalong gid na. Mapalong ang kung in case sunog, kailangan palungon gid ang main jud. Then, plangka. Main, then second is kung naay sunog is mo nang gamiton na to ang fire extinguisher. Then second, ikaduha na tong angkaan kating fire alarm. During na pod mga earthquake, the same lang gyapon. Pagpagawas ng gyapon ni sa mga student na ginaiwasan ng crowd control. Additional question ako, ma'am. Kaning eskwelahan, nagakuan man sila evacuation area or Yes, natay evacuation area. Ang evacuation area is nasa front. Second is namin ginatawag na Arayat Road sa likod. Third is naami dito sa Ibarita. Dito ang evacuation. So kaning Asclepius na ginatawag namo na second building, naami exit door sa likod. evacuation area in case of emergency. Yes po. And then ang ikaduha namo na building is katong Caduceus building. Pag once na mag-alarm po dito, mag-protocol man ni sila diri na magtawag na ma'am, earthquake, kailangan i-evacuate ang mga students. Ang evacuation po sa Caduceus building is banda sa May St. Jude. Yes po. Tuyok siya po. Apo. Next question ako, ma'am, is ang number 4. How do you report incident or unusual activity during your shift? Like kung naay kay accident nga makita sa imong duty is nakay actual nakita nga incident, kung sa among la report nila himo? Sa klaseng incident. Alay, any incident na kung mahitabo tapos ikaw ang assignment on duty nga security. So kung like mga incident na kawat, may Example, like kawat man tapos ikaw ang naka-assign or ikaw ang actual nakakita sa okay. pangitabo. Kung so far ako sa officer is igo ra medyo kung ano no, ang ako mga sakop naana sila ginatawag ko na mo. Tawag man na sila sa kuha. Kung naa sila masakwa na kawat, kailangan i-hold yun na. Kaya pag once na nangawat ni siya, dili man porkit na naana ka sa sulod sa gikawat mo ng bag, kailangan man namo nag-under investigation. So kailangan pa namo nagtaas-taas po na i-review na mo camera kung siya bag yung suspicious na nanguwaan ng bag. Oo, kailangan dyan na ebidensya. Parehas ng ubay-ubay, di maging mauwasan diri na naagin na ikawat na mga panghitabo kay daghan po kay students diri. Mawadad mga cellphone, kailangan na mo nagtaas pong proseso bago ma-resolve. Salamat. So last question, ma'am, is number 5. So how do you stay alert and focus during long or overnight shift? Like how ngin mong stay alert or stay focused mo sarili if overtime ka nag-duty or graveyard imong duty? Nagkanang panggabi or overtime imong duty mo? So far, sa graveyard is, diri wala pa man ko na graveyard good. Is overtime lang. Sa pag-overtime na mo, diri is, magyapon. Pag naay mga event, during overtime man dyan na mag-overtime. So kailangan, kapoy jud king lawas mo abot ang intramurals, kapoy jud na imong lawas. So kailangan jud na mo kuan kanang kailangan na mo kusog pagyapon ba. So amo ang ginahimo diri is mag teamwork gyapon ni ubay pud baya nang kanang may party na makuyapan. So amo ginaano na pagkaon mo kailangan presence of mind para maka-rescue pa ta sa mga sa mga students na naay maunsa ba sa kuan gym ay gabi ubay gyud among gipang rescue makadaghan nga kuyapan parting bibuha daghan nga kuyapan pero so far good naman pud amo ang responsive entrams na ibanda student of the night nila kagabi so ubay gyud Last day gapon? yes po last day po so, kailangan responsive among teamwork sa Red Cross sa security under sa security and then staff. Wala to, ma'am. Daghang salamat, ma'am. Isla, thank you, ma'am. Ngayong hapon di chip, no? Mga tanan lang kong bali 5 ka question, sir. So, mao ang first question, sir. What are the primary responsible duty during shift? So, unsa jud ang imong prayo o pinakaunang ilahimo sa imong trabaho? First yung ginahimo sa akong trabaho diri as a security is to check always the bag if ever may mga outside diri. I-check yung tarong and then mostly mga student man ta sa RMC kay na may may estudyante so i-check yun mayo ang bags para di masudlaw mga deadly weapon. So, ang next question ako, sir, is
how do you handle unauthorized access to suspicious individual? So, ngilaon sa nimo pag handle sa kanang nakay makita nga suspicious nga tao or mga dili estudyante o unauthorized person nga mosulod sa isa ka lugar. If ever ka na nga sitwasyon mag-abot man lang, so natay ko mo hold ta ng person, hold and then call to the superior officer to handle it. If ever ano man lang siya, magsulod siya nga walay mga permission. Just call. So, ang third question ako, sir, is, what will you do in case of emergency, such as fire, medical issue, or security breach? So, unsa ang imong nilahi mo if ever na magkasunog ng eskwelahan, or nabay mga nagkasakit yan, nadisgrasya, or nabay mga security breach nga mga unauthorized person na makasulod? So first good is og naamlay sunog. So all gate is closed gid na siya. So may evacuation area man tayo. So all the student evacuate and then if ever magsunog man lang, may fire extinguisher tayo and then may button man tayo sa fire alarm. So pindot lang to siya and then evacuate all the student evacuation. Ito yung trabaho sa security, no? So, number 4 is, how do you report incidents or unusual activity during your shift? So, nakay mga report nga incidents or unusual activity. Ngilaon sa mga pag-report or asa nimo siya iagi or asa nimo siya i-report na mga incident? Ano magudira na yung mga ingan nga sitwasyon. If ever na kay balaan nga mga incident like na mabasag diha, madaot nga mga gamit, establishment kanang gamit. So natay incident report form and then pagka na tog file go to the officer. Siya to kuanon o about sa perma ng mga report. Ako na senior Amo nang among head guard. So inform na to siya and then dapat na due process mo proceed pagyaman sa GSO to clarify the report. Okay, salamat sa napat sa last one question, sir. So, number 5, how do you stay alert and focus during yung long or overnight shift? So, laon sa nimo pag-handle na kanang mga long shift nimo or mga overnight or graveyard shift nimo? Laon sa nimo pag-handle mo sarili nga stay awake ka? First of all is labi nag night shift ka so katulog yung yun. So pwede man tawag palit og kape sa gawas or else para lang and then magayos og cellphone para conduct the robbing the area. Spot to spot kung diha sa gawas para always check gyud and then tanaw lang gusto na to di lang to makatulog kape lang gyud. Sir, salamat kay sir. No, mo lang to wala na may lain pangutana mo to 5 sir. Salamat kayo. So, good afternoon, ma'am. So, maganda ko interview ma'am about sa inyong duties dire sa inyong establishment, ma'am. So, first question, ma'am, is what are your primary responsibilities during your shift or unsa imong ginauna buhat during sa imong duty, ma'am? Ang first yun namang ibang buhat specific Yes, or ma'am. in general Pwede ra Japon in general, ma'am. kung atong hisgutan akong duty dere sa entrance actually pinaka primary kuan kanang line of defenders ako pinakauna sudlan no so pinakauna na mo jud murag pinaka generic na siya nga kuan is ganun mo ID no entry jud. Yes, ma'am. Then, mga Pero nag-check. kung estudyante man dere sa student na siya pero di na siya ma-apply sa ubang mga visitors. Ako lang mo tanong sa tuyo, makuha na ko siya nga legit yung tuyo ipasa na ko dito sa may front desk sila rin bahala na. Then, always yun gina-check yung mga bags dire, ma'am. Kana siya inspection sa box basic na. So, second one, ma'am, is how do you handle unauthorized access or suspicious individual or unsa ko nimo pag-handle sa isa ka tawo na kanang kaduda-duda kay ma'am or murag nay maling buhaton sa namusulod sa inyong building. So yung kanang pinaka muna na kay syempre mangutan na may kanang verification una mangutan na may balaan naman kung sa ilang istorya kung tama ba ilang like kung ang ilang tuyo na rin ba diya wala masansa na mo na kung tinuod ba na yung gani o dili. Yeah, naman ni officer refer na mo sa ilang kung di gid makaya gid. So, third one, ma'am, is what would you do in case of an emergency such as fire, medical issues, or security breach? So, unsa inyong unang buhat, ma'am, pag example na yung masunog, then kung may medical issues kay ma'am? Kung in kaso sa fire sir, naman tayo fire extinguisher. Pero pinakauna dyan syempre yung fire alarm. Yes. I-turn on na muna siya para alert na kung ban. So in terms of sa health, nami clinic dere so tawag mi na may sariling Red Cross ni dere kanang mga students nga mga unsa na responders o sila
Pasa nila sa clinic na. So- First aid course. Pero sa mga dili may nag-apply kaya dapat sila yung sariling kuan dere. So, fourth one, ma'am, is how do you report incidents or unusual activities during your shift? Or kung ginaunsa nimo pag-report sa imong superior, ma'am, sa mga incident na ginabuhat during your shift, ma'am? Sa mga namin may radyo sir through radio communication. Of course logbook po. So kailangan ng reports, pat report base sa mga officers. So, last one, ma'am, is how do you stay alert and focused during long and overnight shift? Or kung saan nimo pagka being alert to, ma'am, labo na duty mo is gabi, ma'am? Interesting na sir, pero pinakamayo ginabuhatan based sa experience ako no, kay dugay-dugay na po ng trabaho ko. Sa imong yung panggabi yun. Pinaka-basic ka na himuon, matulog sa adlaw sir. Matulog jud ka sa adlaw, di jud maglaglag. Nya pag sa gabi, murag secondary na po ng kape. Kay madugay ang lawas sa tao, murag ma-immune na po sa kape, murag wala na lang siya, murag tubig na lang. So, mao lang to, ma'am. Thank you kay ma'am. Ma'am, so na ko 5 ka question sa imo, ma'am. First is, what are your primary responsibilities during your shift? To protect lives and property, to maintain the order of my place of duty. Next, ma'am, number 2, how do you handle unauthorized access or suspicious individuals? Call the superior officer. Kailangan mong i-inform mo ang imong security officer. So, number 3, ma'am, unsay mong buhaton, ma'am, kung na mga case of emergency like sunog during sa imong shift? Inform the security officer or use the whistle or fire alarm para ma-aware ang civilian or student, for example, para ma-aware sila na sunog na or unsa nga mga nahitabo nga insidente. Next, ma'am, number 4, how do you report incidents or unusual activities during in your shifts? Use the RDO, call the superior. Number 5, ma'am, how do you stay alert and focused during long or overnight shift? Stay alert lang yun, sir, tapos monitor sa area para mangita lang kag ka ng sa imong mga buhaton na para dili ka batikon og ganang duka para di ka tulog during your tour of duty. Yes, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Good afternoon, sir. Maganda ko og interview sa mga sir. What are your primary responsibilities during your shift? So, ang primary na ginabuhat yun ako sa kong duty diri no, isip is security guard is always check the IDs of the student, then gina-check po na mo always ilang bag kung nabay mga suspicious na gamit. The second question, sir, is how do you handle unauthorized access or suspicious individuals? So, pag-handle ako na sa mga suspicious na tao, labo na mga unauthorized na makasulod sa building na mo or sa diri sa mga eskwelahan is ginahold na mo na sila, then ginapangutana kung unsay kinahanglan, then naman pud mi senior supervisory na mo na dito na mo unsa sa iya, i-panel sa iya, dito pangutanon siya kung unsay iyang tuyo diri sa mo. Okay, thank you, sir. The third question is, what would you do in case of an emergency such as fire, medical issue, or security breach? So, ang ginakandak na mga labaw na sa presa ng fire no is diri sa mga eskwelahan is working naman po amo ang mga fire extinguisher naman po tayo mga nagkalat na fire extinguisher by kanto din. Ato pong alarm system dira is working po once na magsunog is pinduton lang nato na para ma-alert na mo estudyante. Then napo tayo evacuation area dira sa may gilid, then dira na mo ginapa adto. Okay, thank you, sir. The fourth question, sir, is how do you report incidents or unusual activities during your shift? So, isa ka security guard, labo na pag may incident is ang ginabuhat na mo na is ginahatag din na muna sa muang naman may radyo, then ginahatag na muna sa muang superior or kanang senior na mo, then sila na ang magunsana. Okay, thank you, sir. The last question, sir, is how do you stay alert and focused during long or overnight shift? So, ginabuhat na mo, labo na pag
gabi akong duty no, pero kasagaran gabi mo jud akong duty dire is ang ginabuhat nako is naanad damog ko, magkape ko magabi para dili ko katugon. Then ang ginabuhat po nako is magsuri-suroy lang ko na namo koy flashlight, then magsuri-suroy ko dira og nabay mga suspicious na mga galaw dira sa mga palibot, then mora to. So good afternoon ma'am, mao ni akong mga pangutana sa imo ha. So first is what are your primary responsibility during your shift? My primary responsibilities during my shift or during my tour of duty is to secure area of responsibilities and check turnovers from outgoing guards. So second is how do you handle unauthorized access or suspicious individuals? Handling unauthorized individuals is to check his or her identity or what he is doing here in our area of responsibility, or do he or she have any transactions here. So third one ma'am is what would you do in case of an emergency such as fire, medical issue or security breach ma'am? First, press the fire alarm. Next is to secure the area and check if there is casualty in the area. So fourth one ma'am is how do you report incidents or unusual activities during your shift? A report unusual incidents during my shift is to make an incident report. So last one ma'am is how do you stay alert and focused during long and overnight shift? Stay alert during my overnight shift is to observe and be observant. Check and review or rubbing from one time at a time, post to post. And So- don't sleep at the post. So thank you ma'am. Marat na ma'am.